Eto na mga sanggay, pandaigdigang balita tayo. Puwersa, no? Malakas na puwersa ng mga sundalo ng Japan ay nandito ngayon sa Pilipinas. Ano nga ba ang gagawin? Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin ngayon itong mga sangkay, itong matinding nangyari sa Pilipinas sapagkat itong Japan, ang puwersa ng Japan ay nandito sa Pilipinas hindi para manakop kundi para suportahan sa depensa ang ating bansa laban sa posibilidad na mananakop. Na alam niyo naman po yun kung sino o anong bansa. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, nakikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Diyan po. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na, mga sangkay, pag-usapan po natin. Kasi, ito po yung ganap ngayon. Ayan. Ito po yung US-Japanese forces, kasama po yung mga Pilipinong sundalo doon po sa Lawag, Ilocos Norte, ang lupang sinilangan ng Pangulong Marcos. Ang kanila po itong probinsya. Pero original sa Batak po talaga. Sa Batak ang original na hometown ng mga Marcos. Ngayon mga sangkay, ito po yun. Ito yung Pilipinas. Ayan. Ito yung Japan. Ito naman yung US. So, sana'y puwersa. Imagine niyo before. Na-imagine niyo ba yan na mangyayari mga sangkay? Diba? World War I. Nung World War World War II pala, sorry. Itong Japan, sila po ay pumunta sa Pilipinas para sakupin ang ating bayan. Ngayon, ang Amerika ang nagtanggol sa Pilipinas. Ewan ko, may mga nagsasabi na hindi naman talaga nagtanggol eh. Sila talaga ang kailangan na ang dumepensa tuloy sa sa Amerika ay ang Pilipinas kasi nga po ang dahilan daw po kung bakit ay sinakop noon ng Japan dahil po sa Amerika. 'Yun yung mga other side ng story sa kasaysayan ng ating mundo pagdating sa ikalawang digmaan pandaigdigan. Pero imagine niyo to ha. Na-imagine niyo ba na mangyayari ito? Na ito yung mananakop Japan, ito yung Amerika, ito yung Pilipinas. Ngayon, yung dating nagbakbakan ng malala mga sangkay sa kasaysayan noong 1944, 1945, anong date pa mga sangkay? Anong year ba yon? 1943 ba or 1944? Basta 45 natapos mga sangkay. Ayun. Imagine niyo, nagsama-sama na po sila ngayon. Tingnan niyo mga sangkay. Diba? So, ano mayroon dyan? Ito yung balita, mga sangkay, tingnan po natin. Pagpigil sa tangkang pananako ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong araw. O, pagpigil sa mga mananakop, kasama ang dating nanakop. Dalawang nanakop kasi ang isa sa nanakop sa atin, di ba? Amerika. The next itong Japan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick. Ay ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Lawag, Ilocos Norte sa isinagawang counter-landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang partikular na bansa. Hindi nakatuon sa isang partikular na bansa. Pero hindi naman tayo mangmang. Alam naman po natin kung sino ang sinasabing sasakupin tayo. China. Oh, grabe. Alam nyo, siguro nalulula yung mga Pilipino sa technology pagdating po sa warfare ng Amerika at Japan. Kasi yung Japan, sobrang high-tech. Yung US, ganun din po. Mambira. Grabe. Pagkakasunod na rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System Grabe, oh. o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit
at mabuhanging lawag sand dunes sa Ilocos Norte. Grabe oh. Ay, pambihira. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army. Pati na ang kanilang Sabra light tank. Grabe, man, no? Ang misyon, pigilan Alam mo, fireworks eh. ang tangkang pananakop Pigilan ang tangkang pananakop. at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone. Hanggang sa nasa pool ang Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Sana sana kapag dating sa actual, mangyari ito, no? Yung tipong kapag just in case, wag naman po sana, wag po sana mangyari. Ayoko talaga mangyari na lusob dito yung China. Pero kung sakasakali mangyari man yan, mga sangkay, sana andito talaga yung Japan at Amerika para ipagtanggol ang ating bansa. Lalo na sa frontline. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises Dami ng nila, no? balikatan. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore. I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country. Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at syncronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system. That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation. Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise. Grabe ito, mga Japanese na sundalo. Dati, sikat na sikat sila sa Pilipinas dahil sa pananakop nila eh. Ang bihira yung ginawa nila sa ating bansa. Pero tingnan nyo naman ngayon mga sangkay, tropa na po ng Pilipinas. Ang balikatan. It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder-to-shoulder band, strong. We made it. Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise. Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels Tingnan nyo mga sangkay, oh. Sobrang high-tech talaga ng mga gamit nila na eh. nakatulong sa pagtukoy ng mga target. Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan panulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Okay, so yan po ang nangyari. Ang Japan ay lumahok sa unang pagkakataon sa counter-landing live fire exercise ng balikatan sa Ilocos Norte. No? Alain nyo mga sangkay, dating kalaban, ngayon kakampi na, nagtatanggol na po sa Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment down below. Pero alam nyo ang Japan pa naman yung kinakatakutan mga sangkay ng China. Hindi po yung Amerika. Siguro may takot din naman sa US, pero yung pinaka may trauma po talaga sila sa yung Japan. Kasi yung Japan, mga sangkay, yan po yung nagpahirap po sa China. At alam po talaga ng China yung kapasidad ng Japan forces. Kaya nga ngayon, tutol na tutol sila mga sangkay sa nuclear program na posibleng gawin ng Japan. Kasi alam nga po nila
na delikado kalaban ng Japan. Alright, so ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangke Revelation. Hanapin nyo po ngayon ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.